Makalipas pa ang ilang oras ay nakatulog na ang mga bantay ni Ara sa sopa habang si Kenneth ay nakaupo sa tabi niya at hawak ang kamay nito. Tinititigan lamang niya ang dalaga. Gustong-gusto na niyang makita ang babae na magmulat ng mata. Magdamag silang gising at iniintay na magising si Ara, kaya wala silang tulog. Hanggang sa di nila kinaya at ayon nakatulog na nga. Kakaintay ni Kenneth na magising si Ara ay hindi na rin niya kinaya at tuluyan itong nakatulog sa kanyang kinauupuan at nakapatong ang ulo nito sa hospital bed. Habang nasa kalagitnaan sila lahat ng pagpapahinga, ay siyang galaw ng kamay ni Ara at dahil nga hawak ni Kenneth ang kamay nito, ay naalimpungatan siya dahil dito. Wipe? Nasabi niya habang nakatingin sa kamay ni Ara at agad na tumingin sa dalaga. Agad siyang napatayo at hinawakan ang ulo nito at hinimas-himas, nakita niyang unti-unti na nitong dinilat ang kanyang mga mata. Wipe, gising na! Tuwang-tuwang sabi niya na ikinagising ng iba. At nakita nilang yakap-yakap na ni Kenneth si Ara, kaya agad silang tumayo at lumapit doon. Wife, finally gising ka na. Tawagin ninyo ang doktor, sabi ni Kenneth at agad na lumabas si Renz para tawagin ito. Ara, naririnig mo ba kami? Nakikita mo na ba kami? Kilala mo ba kami? Sabi ni Grace na ikinatanggap niya ng palo mula kay Ali. Sira ka talaga, Grace. Malamang, dilat nga ang mata, di naman kulang-kulang si Ara. Sabi ni Ali na ikinailing na lang ng dalawang lalaki at muling tumingin si Kenneth kay Ara. Wife, thank you at gising ka na. Nag-alala ko sa iyo ng sobra. Patawarin mo ako. Sabi ni Kenneth dito at hinalikan ang pisngi nito. Ngunit napansin niya na hindi ito sumasagot kaya napatingin siya muli sa dalaga. Nagtataka siya kung bakit hindi pa ito sumasagot sa kanya. Wife, anong nangyayari sa'yo? Kinakabahang sabi ni Kenneth. At kahit ang iba ay kinakabahan na din at nag-aalala para sa dalaga. She needs water. Napalingon sila sa nagsalita at nakita nila ang doktor. Ang doktor na rin ang siyang kumuha ng tubig mula sa desk sa gilid ng hospital bed ni Ara. Matagal na natulog ang pasyente kaya tubig ang unang-unang kailangan ni Hare. Ibinigay nito ang tubig kay Kenneth at pinainom naman niya ito kay Ara na ikinaginhawa ng dalaga. Nagpapasalamat siya dahil may isang taong nakaintindi sa kanya dahil hindi nga siya makapagsalita sa panunuyo ng lalamunan niya. Salamat, Habi. Napangiti naman si Kenneth nang makapagsalita na si Ara at agad na niyakap ito. Akala ko, iiwan mo na ako. Sabi ni Kenneth at di na nito mapigilan na mapaiyak. Huwag ka munang umiyak, Habi. Sorry kung umalis ako. Patawarin mo ako. Hindi sana mangyayari to. Sabi ni Ara na ikinangiti naman niya. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo ng sobra. Sabi ni Ara na ikinailing lang nila at ngumiti. Huy Habi, alis dyan, sabi ni Ara pero ayaw pa rin ni Kenneth. Miss Selway, maayos na ang kalagayan mo. Wala nang mga complications kaya ligtas ka na. Maaari ka pang magpahinga ng isang araw at pwede ka nang umuwi sa inyo. Sa sinabi ng doktor ay doon lang napaangat nang tingin si Kenneth at humarap sa doktor. Salamat, Dok, niligtas niyo ang girlfriend ko. Masayang sabi ni Kenneth na ikinangiti ng doktor. Trabaho ko ito, Mr. DeViox. Sige, maiwan ko na kayo. Sabi nito at umalis na napakunot naman ang noo ni Ara dahil doon. Kilala ka niya, Kenneth? Yes, he is my old friend. Nakangiting sabi ni Kenneth na ikinagulat nila pero maya-maya ay tumango na lang din. Kaya pala familiar sa akin, sabi ni Eldred na ikinatawa ni Kenneth. Familiar talaga? Lagot ka doon.
Kinalimutan mo si Gilbert, sabi ni Kenneth na ikinalaki ng mata ni Eldred. Oh shit, wait lang. Natawa sila nang lumabas ito at hinabol ng doktor kaya pala ang sama ng tingin sa kanya ng doktor. Natawa pa si Eldred sa sarili niya. Akala pa niya may gusto ito sa kanya kasi nga ang sama kong makatingin. Pero nung maalala kung sino ay agad na lumabas. Naiwan sila na tumatawa doon. Tumabi si Kenneth kay Ara. Wife, I'm sorry about the wedding. No, it's okay. Tanggap ko na naman na hindi tayo para sa isa't isa. Putol na nakangiting sabi ni Ara, kahit pa na masakit sa kanya. Pero agad na nangunot ang noo ni Kenneth. Hell no! Tayo lang ang para sa isa't isa, wife, at wala nang iba. Sabi pa ni Kenneth na ikinangiti ng mapait ni Ara. Wala nang magagawa pa yan, Kenneth. Nagdesisyon na ang mama mo. Sabi niya na ikinailing ni Kenneth habang ang iba ay taimtim lang na nanunood sa dalawa. No, Ara. Malinaw na sa lahat ang kasal na yon. That damn wedding. Pinamukha ko sa lahat na baliw na ang babaeng yon. Galit na sabi ni Kenneth na hindi napaniwala ni Ara. Tama si Kenneth, nako. Kung makikita ko ulit yung babaeng yon, sasabunutan ko talaga yon ng pinong-pino. Gigil na sabi ni Ali, habang ina-action pa nito. Totoong sinasabi ni Kenneth Ara. Nang ipamigay nila ang imbitasyon ay siya ding paglabas ng katotohanan dahil nga nakabang ang press kay Kenneth. Ayun, pahiya ng bonggang-bongga ang malandi. Take note sa buong mundo pa. Dapat lang sa kanya yon. Hindi na napigilan ni Ara ang luha niya dahil sa mga naririnig. Nang mawala siya, ay nagpasya na siya sa magiging desisyon niya. Ayaw niyang mawala si Kenneth sa kanya. Pero wala siyang laban sa magulang nito. Kaya nagpasya na lang siyang suportahan ng mga ito. Kaya babalik na siya. Kaso, may masamang nangyari kaya hindi natuloy. Why? Don't cry please. Why are you crying? Tanong ni Kenneth na pinupunasan ang luha ni Ara. Takot ako, Kenneth. Takot na takot. Takot ako na mawala ka sa amin. Na mawala ka sa akin. Mahal kita, mahal na mahal, pero nasabi ko na kung kailan masaya na tayong pamilya. Saka naman darating si Cathy, kasama ang mama mo at nag-arrange ng kasal ninyo. Niyakap naman siya ni Kenneth dahil doon. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata ng dalaga. Don't cry. Maayos na ang lahat, wife. Nakausap ko na si mama at wala na rin ang kasal. Tapos na. Wala na yon. Na sinabi ni Kenneth ay nagulat si Ara. Ha? Paano? Gulat na tanong niya habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Napangiti si Kenneth dahil sa reaksyon ni Ara. Nakausap ko na sila mama at malinaw na rin sa lahat na baliw na si Cathy. Alam na ni tita na girlfriend mo ako? Hindi makapaniwalang sabi ni Ara na siyang ikinatango ni Kenneth. Sising-sisi si Mama White. Patawarin mo na si Mama. Hindi niya ginusto yon. Ngumiti na lang si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Naintindihan ko siya, husband. Kaya huwag kang mag-alala. Niyakap na ni Kenneth si Ara dahil sa sinabi nito. Nang kumalma na si Ara ay nagkwentuhan lang sila sandali hanggang sa mapag-usapan nilang dahilan kung bakit siya na-aksidente. Ano ba talagang nangyari at na-aksidente ka, Ara? Tanong ni Grace na ikinasang-ayon ng lahat. Bumalik na rin si Eldred at kasama na nila. Napatingin na naman siya kay Kenneth upang humingi ng permiso, kaya tumango ito sa kanya dahil iniintay din ito ang sagot niya. Bala kong umuwi na dahil nakapag-isip-isip na ako na harapin ko ang problema ko. Habang nasa biyahe ako, may kakaiba akong naramdaman. Panimula ni Ara at tahimik na nakikinig ang lahat. Napahigpit pa ang kapit ni Ara sa kamay ni Kenneth at ikinataka nito at nakita niya ang takot sa mata ng dalaga. Doon pa lang ay kinabahan na agad siya sa maaaring susunod na sasabihin nito.
Please no, piping bulong niya sa sarili ni Kenneth bago malaman ang sagot ni Ara. Hanggang sa napansin ko ang isang kotse na nakasunod sa akin. As in sunod talaga, dahil kahit saan ako pumunta ay ando doon siya. Itim na kotse. Kulay itim ang sumusunod sa akin. Tinted ang bintana kaya di ko makita kung sino. Kaya natarantan ako noon. Binuksan ko ang phone ko para humingi ng tulong pero binangga niya ang likod ng kotse ko. Kaya tumama ang ulo ko sa manobela na ikinadugo noon at tumalsik kung saan ang cellphone. Sumigaw na ako ng tulong lalo na at nasa matrapik na daan pa kami na pinagsisisihan kong daanan kahit pa mapapadali ang pag-uwi ko dahil may nakasunod sa akin. Nagulat na lang ako na nasa tabi ko na ang bangin at binangga pa niya ulit ako. At muntik na akong malaglag, mabuti na lang at nakontrol ko agad ang manubela. Binilisan ko ang pagdadrive at agad na tumalon bago pa tuluyang banggain ang kotse na ikinalaglag sa bangin. Nakita ko pa na lumabas ang driver at tinitingnan kung buhay ba ako o patay. Mukhang hindi niya ako napansin. Puro itim ang nakikita ko nang tingnan ko ang kinalalagyan niya. Di ko alam kung nagde-delirium lamog ba ako o ano, basta nakaitim din ata siya. Mahabang sabi ni Ara na ikinatahimik ng lahat hanggang sa nagsalita si Renz. Sino naman ang nagtangka sa buhay mo? Sabi nito na ikinatingin ng lahat sa kanya. Si Cathy, sigurado ako. Mukhang nalaman na niya ang tungkol sa inyong dalawa. Galit na sabi ni Grace. Hindi ko alam. Ayokong mambintang hanggat walang matibay na ebidensya. Sabi ni Ara. Don't worry, wife. Aalamin natin ang lahat. Sabi ni Kenneth at niyakap ito. Punong-puno ng galit ang kalooban ni Kenneth ngayon. Kasama na rin ang takot. Lalo na ngayon na alam na niya. Napatingin sila kila Edwin at Ali. At seryoso lang din itong nakatingin sa kanila at may pag-alala sa mukha. Alam ni Kenneth na alam na din ng dalawa. I miss you, Habi. I miss you too, wife. Sobra-sobra. Huwag ka na ulit tatakas sa akin, maliwanag. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ito. At lalong wag na wag ka nang magsisinungaling. I hated wife. Pag nagsisinungaling ka pa, parang hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Tampong sabi ni Kenneth. Habi, sorry na po. Hindi ko na ulitin. Sabi ni Ara. Siguraduhin mo lang ha? Yes po. Napatawa na lang si Kenneth dahil doon at nagkwentuhan pa sila hanggang sa makatanggap ng tawag si Kenneth. Kaya nag-excuse muna siya sa mga ito. Lumabas at lumakad pa papalayo sa lugar na walang mga tao para masiguro niya na walang makakarinig ng pag-uusapan ng taong tumawag sa kanya. Dahil talagang napaka-importante niyon, spill it. Sabi agad ni Kenneth sa kabilang linya. Grabe boss, wala man lang hi, hello. Sabi ni Lucas sa kabilang linya. Do you wanna meet my gang? Sabi ni Kenneth dito. Chill, boss naman, ang init ng ulo mo eh. By the way, kumusta na muna si Ara? Nag-aalala kami sa kanya. Sabi ni Lucas na ikinabuntong hininga ni Kenneth. At muling sumagot dito. She's fine ng Lucas. Nagising na siya kanina at kausap nila sa kwarto. Narinig pa ni Kenneth na parang nakahinga ito ng maluwag. Mabuti naman. So eto na nga ang information. Nahirapan akong alamin ito dahil talagang malinis silang magtrabaho pero di nila ako kaya. Pagmamayabang pa ni Lucas sa kabilang linya. Oo, maingat sila pero hindi ganon kaingat dahil ngayon alam ko na ang itinatago lang sekreto. Eagle Organization Boss. Kilala na nila si Ara. Alam na nila ang tungkol sa inyo. Kaya siyang target nila ngayon. Halos dumugo na ang kamao ni Kenneth sa sobrang kuyom niyon dahil sa sinabi ni Lucas sa kanya. He knew it. Sa sinabi ni Ara kanina ay alam na niyang mafias ang may kinalaman doon. Dahil talagang ang mga mafia ay team ang sinusuot. Manmanan ninyo sila Lucas. Hindi nila pwedeng galawin ang pamilya ko. Sabi ni Kenneth dito.
Areglado, boss. Ikumusta mo kami kay Noah? Kay Ara. Alagaan mo siya, boss. Ikaw ang mata niya ngayon. Ibinaba na ni Lucas ang tawag at halo-halo na ang nararamdaman ni Kenneth. Galit at takot. Galit siya sa Eagle Organization. Takot naman siya sa maaaring gawin nito kay Ara. No, hindi ko hahayaan na saktan ulit nila ang pamilya ko. Lalo na sila Ara at ang kambal. Sabi ni Kenneth sa sarili niya. Buo na ang desisyon niya. Gusto niyo ng laban? Pagbibigyan ko kayo.